Opening YouTube line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa isang abalang umaga sa Maynila, gumising ang lungsod sa tunog ng mga busina, yabag ng nagmamadaling tao, at sigawan ng mga nagtitinda sa kalsada. Para sa karamihan, ito ay isang karaniwang araw. Ngunit para kay Isabela Monteverde, isa itong araw na magpapabago sa buong buhay niya. Si Isabela ay kilala sa mundo ng negosyo bilang isa sa pinakabatang babaeng bilyonaryo sa Southeast Asia. CEO siya ng Monteverde Global Holdings, isang kumpanyang may hawak ng real estate, tech startups, at renewable energy projects. Sa edad na 32, nasa kanya na ang lahat, yaman, kapangyarihan, at respeto. Ngunit may isang bagay na matagal nang kulang sa kanyang buhay. Ang kanyang ama. 10 taon din nakalilipas. 10 taon na ang nakalipas mula nang tuluyang mawala si Daniel Monteverde sa buhay ni Isabela. Noon, si Daniel ay isang simpleng ama, isang lalaking may pangarap, prinsipyo, at pusong handang magsakripisyo para sa pamilya. Hindi siya mayaman noon, ngunit sapat ang kanyang kita bilang engineer para mabuhay ng marangal. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang nawala. Walang paalam. Walang sulat. Walang tawag. Isang umaga, paggising ni Isabela, wala na ang kanyang ama. Yan sakit ng isang anak. Noong una, inisip ni Isabela na babalik ang ama niya. Siguro may inaasikaso lang, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit lumipas ang mga araw. Naging linggo. Naging buwan. Hanggang sa naging taon. At doon na pumasok ang galit. Paano niya kami nagawang iwan? Hindi ba sapat ang mahal namin sa kanya? Ang galit na iyon ang naging gasolina ng ambisyon ni Isabela. Mula dahil sakit patungod kay tagumpay. Habang ang iba ay sumusuko dahil sa sakit, si Isabela ay lumaban. Nag-aral siya ng mabuti. Nagtrabaho siya ng walang pahinga. Nagnegosyo siya kahit walang kasiguruhan. Sa bawat tagumpay, iniisip niya ang ama. Makikita mo pa magiging mas matagumpay ako kahit wala ka. At nagkatotoo iyon. Sa loob ng 10 taon, umangat si Isabela mula sa isang simpleng estudyante patungo sa isang bilyonaryang si. Ngunit kahit gaano kataas ang kanyang narating, may isang tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Bakit ako iniwan ng tatay ko? Iyan gaaraw dyan magbabago de lahat. Isang hapon, matapos ang isang importanteng board meeting, nagpasya si Isabela na huwag munang bumalik sa opisina. Pinahinto niya ang kanyang driver sa isang traffic light malapit sa isang lumang tulay. Habang nakatingin siya sa labas ng bintana ng kanyang mamahaling sasakyan, may napansin siyang isang matandang lalaki sa gilid ng kalsada. Marumi ang damit. Gusot ang buhok. May hawak na karton na may nakasulat. Kahit kaunting tulong po. Hindi sana niya papansinin. Kung hindi lang sa isang detalye. Ang kanyang mga mata. Isang tingin hindi makalimutan. Napatigil ang mundo ni Isabela. Ang titig ng matandang lalaki ay pamilyar. Sobrang pamilyar. Parang may humila sa kanyang alaala pabalik sa pagkabata. Hindi maaari, bulong niya sa sarili. Bumaba siya ng sasakyan sa kabila ng pagtataka ng kanyang driver at security. Habang papalapit siya sa lalaki, mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. At nang magtama ang kanilang mga mata. Nakilala niya siya. Yan hindi inaasahang katotohanan. Mahina niyang sabi. Napatigil ang matandang lalaki. Unti-unti itong tumingala. At sa sandaling iyon, nabasag ang lahat ng galit, sakit, at tanong na inipon ni Isabela sa loob ng 10 taon. Dahil sa harap niya, ang kanyang ama ay namamalimos. Isang amang wasak. Si Daniel Monteverde, dating ama, dating haligi ng pamilya, ngayon ay isang aninong halos hindi na makilala. Nanginginig ang kanyang kamay. Namumugto ang mata. At puno ng hiya ang kanyang mukha. Isabela, kipabulong niyang sabi. Pasensya na ti. Yan sandaling puno ng tanong. Hindi alam ni Isabela kung iiyak siya, sisigaw o tatalikod. Sa loob ng 10 taon, akala niya iniwan siya ng ama niya dahil sa kaduwagan. Ngunit ngayon, isang tanong ang bumalot sa kanyang isip. Ano ang nangyari sa kanya? Tahimik ang paligid.
Ang ingay ng mga sasakyan, sigawan ng tao, at busina sa kalsada ay tila biglang nawala sa pandinig ni Isabela Monteverde. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang mahinang paghinga ng lalaking nakaluhod sa harap niya. Ang kanyang ama, si Daniel Monteverde. Isang taong minsang naging sentro ng kanyang mundo ngayon ay isang pulubi sa gilid ng kalsada. Yendi mahabang katahimikan. Hindi agad nakapagsalita si Isabela. Sa loob ng 10 taon, inisip niya ang sandaling ito sa iba't ibang paraan. Akala niya, kung sakaling muli niyang makita ang ama, sisigawan niya ito. Sasabihin niya ang lahat ng galit at sakit na kinimkim niya sa mahabang panahon. Ngunit ngayon, walang lumalabas sa kanyang bibig. Tanging luha ang kusang pumatak sa kanyang mga mata. Mahina niyang ulit, halos hindi marinig. Dahan-dahang tumayo si Daniel, ngunit agad din siyang napaupo muli sa bangketa. Halatang mahina na ang kanyang katawan. May sugat ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa ay halos wala ng tsinelas. Isabela patawad, nanginginig niyang sabi. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Galit, sakit, jiki pagkalito. Biglang bumalik ang lakas ni Isabela. 10 taon pa, sigaw niya, hindi na napigilan ang emosyon. 10 taon kitang hinanap. Iniwan mo kami. Iniwan mo ako. Napayuko si Daniel. Alam ko at araw-araw akong sinisingil ng konsensya ko, sagot niya. Pero kung alam mo lang ang katotohanan. Napahinto si Isabela. Anong katotohanan, mariin niyang tanong. Anong dahilan ang sapat para iwan ang anak mo? Yan isimula ng pag-amin. Dahan-dahang huminga ng malalim si Daniel, tila pinipilit buuin ang lakas na matagal nang nawala sa kanya. Hindi kita iniwan dahil ayaw ko, sabi niya. Iniwan kita para protektahan ka. Napailing si Isabela. Protektahan? Namamalimos ka ngayon pa. Nasaan ang proteksyon doon? Napapikit si Daniel. At kung hindi ako nawala, baka patay na tayo pareho ngayon. Isang panganib hindi alam ng anak. Noong 10 taon na ang nakalipas, hindi lang simpleng engineer si Daniel Monteverde. Isa rin siyang whistleblower. Habang nagtatrabaho siya sa isang malaking construction at energy company, nadiskubre niya ang isang malawak na korupsyon, illegal contracts, peking materyales, at mga proyektong nagdudulot ng panganib sa libu-libong buhay. Kung natuloy ang mga proyektong iyon, kwento ni Daniel, maraming gusali ang guguho. Maraming mamamatay. Kaya gumawa siya ng desisyon. Isang desisyong nagbago sa kanilang buhay magpakailanman. Yan desisyong mapanganib. Nag-ipon ako ng ebidensya, patuloy niya. Mga dokumento, larawan, recordings. Lahat. Ngunit nalaman ng mga taong sangkot ang kanyang ginagawa. Isang gabi, may mga lalaking pumasok sa bahay, bulong ni Daniel. Nagtanong sila tungkol sa mga papeles. Nanginginig ang boses niya habang inaalala ang nakaraan. Hindi nila sinaktan ang nanay mo dahil wala ka roon. Doon nagsimulang tumulo ang luha ni Isabela ng tuluyan. Pagtakas. Kinabukasan, umalis si Daniel. Hindi dahil sa kaduwagan. Hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal. Umalis siya dahil may banta sa kanilang buhay. Kung nanatili ako, sabi niya, gagamitin ka nila laban sa akin. Kaya pinili niyang mawala. Palitan ang pangalan. Iwan ang trabaho. Iwan ang pamilya. At simulan ang buhay bilang isang multo. Mulad si lahat, patungo de wala. Sa una, akala ni Daniel ay kakayanin niya. May kaunting ipon. May kakayahan. May pag-asang magsimula muli. Ngunit ang mga taong gusto siyang patahimikin ay hindi tumigil. Nasunog ang tinirhan kong apartment, kwento niya. Nawala ang mga papeles ko. Nawala ang pagkakakilanlan ko. Isa-isa, nawala ang lahat sa kanya. Hanggang sa isang araw, wala na siyang trabaho. Wala nang tirahan. Wala nang pangalan. Pagbagsak ng isang busy. Gusto kitang balikan, umiiyak niyang sabi kay Isabela. Araw-araw. Pero paano ako babalik bilang isang talunan? Bilang isang pulubi? Mas pinili niyang magdusa ng mag-isa. Mas pinili niyang manahimik. Para sa kaligtasan ng anak. Pagbabago ng pananaw.
Tahimik lang si Isabela habang nakikinig. Ang galit na kinimkim niya sa loob ng 10 taon ay unti-unting napalitan ng pag-unawa at sakit. Bakit hindi ka naghanap ng paraan para makipag-ugnayan? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ngumiti ng mapait si Daniel. Dahil ayokong malaman mo kung gaano ako kahina. Ayokong makita mo akong ganito. Isang bilyonarya, isang bithi. Sa unang pagkakataon, nakita ni Daniel kung sino na ngayon ang kanyang anak. Isang babaeng matatag. Isang leader. Isang bilyonarya. Napakagaling mo, mahina niyang sabi. Kahit wala ako. Napapikit si Isabela. Hindi pa, sagot niya. Dahil sa'yo ako lumaban. Isang desisyong hindi inaasahan. Tinawag ni Isabela ang kanyang driver at security. Dalhin natin siya sa ospital, utos niya. Nanlaki ang mata ni Daniel. Huwag, mabilis niyang sabi. Baka makilala nila ako. Hinawakan ni Isabela ang kamay ng kanyang ama. Hindi na kita hahayaang mag-isa, mariin niyang sabi. Hindi na. Mabagal na umusad ang itim na sasakyan ni Isabela Monteverde palabas ng kalsadang puno ng tao. Sa loob, tahimik ang lahat. Ang driver ay tutok sa daan, ang dalawang security ay alerto, at sa likurang upuan, magkatabi ang isang bilyonaryang babae at ang isang lalaking minsang naging ama, ngunit ngayon ay halos wala ng lakas. Si Daniel Monteverde ay nakapikit, hinihingal at nanginginig ang kamay. Malapit na ba tayo? Mahina niyang tanong. Pa, sagot ni Isabela, pilit pinipigil ang emosyon. Konti na lang. Ngunit hindi alam ni Isabela, ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Lianggi matang nakamasid. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang mamahaling sasakyan, nakaupo ang isang lalaking may malamig na titig. Suot niya ang isang simpleng Amerikana, ngunit ang kanyang kilos ay nagpapakita ng kapangyarihan. Siya si Victor Ledesma. Isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa likod ng mga proyektong minsang tinutulan ni Daniel Monteverde. Sigurado ka bang siya iyon? Tanong ni Victor sa kausap sa telepono. Opo, sir, sagot ng lalaki. Buhay pa. At kasama ang anak niya. Ngumiti si Victor, isang ngiting walang saya. Matagal na nating hinahanap ang multong iyon, malamig niyang sabi. Ngayon, lumabas siya sa liwanag. Babala ng isang bithi. Pagdating sa ospital, agad na dinala si Daniel sa emergency room. Habang inaasikaso ng mga doktor, pinaupo si Isabela sa waiting area. Tahimik siyang nakatingin sa sahig nang biglang hinawakan ng kanyang ama ang kanyang kamay. Isabela, bulong ni Daniel. Makinig ka sa akin. Lumapit siya. Kung may mangyari man sa akin, pangako, huwag mong ilalagay ang sarili mo sa panganib. Napailing si Isabela. Huwag mong sabihin yan, mariin niyang sagot. Hindi kita mawawala ulit. Ngunit seryoso ang tingin ni Daniel. May mga taong hindi kayang patahimikin ang pera, sabi niya. Ang gusto nila, katahimikan. At kamatayan. Yan pagkilos ng isang bilyonarya. Hindi nagsayang ng oras si Isabela. Habang nasa ospital ang kanyang ama, tumawag siya ng emergency meeting sa kanyang legal team at head of security. Gusto kong malaman ninyo ang lahat, diretsong sabi niya. Lahat ng proyektong may koneksyon sa mga pangalang ito. Ipinakita niya ang listahan ng mga kumpanyang dating kinasangkutan ng ama. Nanlaki ang mata ng kanyang abogado. Malalaki ang pangalan dito, sabi nito. May mga politiko. May mga tycoon. Mas lalo, malamig na sagot ni Isabela. Hindi ako urong. Lenge investigasyon. Muling binuhay ni Isabela ang mga lumang dokumento. Mga kontrata. Mga blueprint. Mga report na tinanggihan noon. At doon niya nakita ang mas masahol na katotohanan. Hindi lang pala basta korupsyon ang tinutulan ng kanyang ama. May mga proyektong sadyang dinisenyo para kumita kahit kapalit ang buhay ng tao. Mga gusaling may mahihinang pundasyon. Mga tulay na hindi pasado sa safety standards. Mga planta na naglalaso ng komunidad. At lahat ng ito ay tinakpan ng pera at impluensya. Yan yung unang banta. Habang nagbabasa si Isabela sa kanyang opisina, biglang tumunog ang kanyang telepono. Unknown number. Sinagot niya. Emas Monteverde, malamig na boses ang bumati. May payo lang kami.
Hindi ako humihingi ng payo, sagot niya. Tungkol ito sa ama mo, sagot ng boses. Mas maganda sigurong manatili siyang isang alaala. Napakuyom ang kamao ni Isabela. Kung may mangyari sa kanya, mariin niyang sabi. Guguho ang buong mundo ninyo. Tumawa ang boses. Subukan mo. Takot de muling nabuhay. Kinagabihan, nagising si Daniel sa ospital na pawis na pawis. Nanaginip siya. Mga lalaking nakaitim. Mga boses na nagsasabing, alam namin kung nasaan ka. Pagmulat niya, nandoon si Isabela, nakaupo sa tabi ng kama. Pa, ligtas ka na, sabi niya. Ngunit umiling si Daniel. Hindi pa, sagot niya. Kapag kumilos ka, mas lalong lalapit ang panganib. Katotohanan o kaligtasan. Kinabukasan, nakatanggap si Isabela ng liham. Walang pangalan. Walang return address. Sa loob, isang mensahe lang. Pumili ka, ang katotohanan o ang ama mo. Nanginig ang kamay ni Isabela habang hawak ang papel. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi pera ang solusyon. Kundi ang puso. Lane decision. Tinipon ni Isabela ang kanyang team. Kung ilalabas natin ito, sabi ng isang advisor. Magkakaroon ng gulo. Pwedeng mamatay ang stock. Pwedeng mamatay ang tao. Tahimik si Isabela. Pagkatapos, tumayo siya. Kung mananahimik tayo, sabi niya. Mas maraming mamamatay sa hinaharap. At doon niya ginawa ang desisyon. Yengs paglantad. Sa tulong ng international media, inilabas ni Isabela ang mga dokumento. Hindi bilang anak, kundi bilang isang lider na may paninindigan. Naglabasan ang mga balita. Nag-imbestiga ang mga otoridad. Nagkaroon ng public outreach. At sa bawat headline, unti-unting nabubunyag ang mga taong ayaw mabuking. Ganti ng AV makapangyarihan. Ngunit hindi iyon nagustuhan ng mga nasa likod ng korupsyon. Isang gabi, habang pauwi si Isabela, biglang pinaputukan ang kanyang convoy. Nagpanik ang lahat. Ma'am, Yuko, sigaw ng security. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay lang ang nasa isip ni Isabela. Nasaan ang tatay ko? Isang masakit balita. Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ng doktor. Enlas Monteverde. May pumasok kanina. Nanlaki ang mata ni Isabela. Saan siya? Sigaw niya. Dinala po siya, sagot ng doktor. May mga lalaking nagpakilalang otoridad. Bumagsak sa sahig si Isabela. Ang ama niya. Nawala muli. Part 3 ending powerful cliffhanger. Sa gitna ng ilaw ng ospital, isang tanong ang umalinggaw sa isip ni Isabela. Hanggang saan siya handang pumunta para sa katotohanan? At kaya ba niyang iligtas ang ama nang hindi sinisira ang sarili? Parang gumuho ang buong mundo ni Isabela Monteverde. Nakatayo siya sa gitna ng ospital, napapalibutan ng puting ilaw at nagmamadaling mga doktor, ngunit pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Ang lalaking minsang nagbigay sa kanya ng lakas para mabuhay, ang kanyang ama, ay muling nawala. Ngunit ngayon, alam na niya ang totoo. Hindi ito aksidente. Isa itong babala. Yan unang sisidev sarili. Umupo si Isabela sa isang bangko sa hallway. Nakayuko siya, mahigpit na hawak ang kanyang telepono, paulit-ulit na tinitingnan ang mga missed calls at messages. Kasalanan ko ito, bulong niya sa sarili. Kung hindi ko inilantad ang lahat. Ngunit agad niyang pinigilan ang sarili. Hindi. Kung mananahimik siya, mas marami pang taong masasaktan. Mas marami pang buhay ang mawawala. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kapalit ay ang kanyang ama. Yan kitawag din hindi niya gustong matanggap. Biglang tumunog ang telepono ni Isabela. Unknown number. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Enlas Monteverde, pamilyar na malamig na boses ang nagsalita. Umaasa akong handa ka ng makinig. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Nasaan ang tatay ko? Diretso niyang tanong. Tumawa ang boses sa kabilang linya. Buhay pa, sagot nito. Sa ngayon. Napapikit si Isabela. Ano ang gusto ninyo? Mariin niyang tanong. Isang maikling katahimikan bago muling nagsalita ang lalaki. Yan alok ng kadiliman. Simple lang, sabi ng boses.
Bawiin mo ang lahat. Lahat, tanong ni Isabela. Ang mga dokumento. Ang mga pahayag. Ang media exposure, paliwanag nito. At sa isang press conference, sasabihin mong mali ka. Parang sinuntok si Isabela sa dibdib. Hindi ko gagawin iyon, sagot niya. Kung ganoon, malamig na sabi ng boses. Handa ka bang ilibing ang ama mo sa pangalawang pagkakataon? Isang anak ay higit na ng dilema. Napaupo si Isabela sa sahig. Sa isang banda, ang katotohanan ang laban para sa libu-libong buhay. Sa kabilang banda, ang kanyang ama ang nag-iisang pamilya na natitira sa kanya. Hindi niya kailanman inakala na darating siya sa puntong kailangan niyang pumili. Payo ng AZGE-DC paligid. Tinipo ni Isabela ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang tao, ang abogado, ang head of security, at ang kanyang childhood friend na si Mara. Kailangan mong mag-isip ng mabuti, sabi ng abogado. Kung umatras ka ngayon, mawawala ang kredibilidad mo. Ngunit sumingit si Mara. Pero kung magpapatuloy ka, umiiyak niyang sabi. Baka hindi na natin makita ang tatay mo. Tahimik si Isabela. Sa unang pagkakataon, ang bilyonaryang kilala sa matitibay na desisyon ay nanginginig. Isang dasal dahil gitna ng gabi. Kinagabihan, mag-isa si Isabela sa kanyang penthouse. Walang meeting. Walang telepono. Walang yaman na makakatulong. Lumuhod siya sa sahig. Kung naririnig mo ako, bulong niya. Bigyan mo ako ng lakas. Sa sandaling iyon, naalala niya ang isang bagay na sinabi ng ama niya noong bata pa siya. Anak, darating ang araw na kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit masakit. Tumulo ang kanyang luha. Isang lihim din ay hakbang. Habang akala ng mga kalaban ay nag-aalinlangan siya, may ginagawa si Isabela sa likod ng mga eksena. Tahimik niyang kinausap ang isang international investigative group, mga taong hindi nabibili ng pera. Hindi ko kayang umatras, sabi niya sa kanila. Pero gusto kong mailigtas ang ama ko. Nagkaroon ng isang plano. Isang plano na delikado. Ang press conference. Makaraan ang 2 araw, nagulat ang buong bansa. Nagpatawag si Isabela Monteverde ng press conference. Sa harap ng kamera, tahimik siyang tumayo. May mga pagkakamali akong nagawa, sabi niya, seryoso ang mukha. May mga impormasyong hindi pa beripikado. Nagkagulo ang media. Akala ng lahat. Sumuko na siya. Sa isang madilim na silid, nanood si Victor Ledesma ng live broadcast. Ngumiti siya. Matuto ka talagang lumuhod, sabi niya. Ngunit hindi niya alam. May isa pang katotohanang paparating. Yan paglipat ng base. Dahil sa press conference, gumalaw ang mga dumukot. Inilipat si Daniel sa ibang lokasyon. At doon nagkaroon ng pagkakataon ang team ni Isabela. Sa tulong ng signal tracking at insider information, natunto nila ang kinaroroonan ng ama, isang abandonadong warehouse sa labas ng lungsod. Land Rescue Mission. Madilim ang paligid. Tahimik ang hangin. Kasama ang international team, pumasok ang rescue unit. Sa loob ng warehouse, nakatali si Daniel. Mahina. Ngunit buhay. Isabela, mahina niyang bulong. Nang makita siya ng ama, napaluha si Isabela. Pa, nandito na ako, sabi niya. Ngunit bago pa sila tuluyang makatakas. Diyan, huhuling harang. Lumabas si Victor Ledesma mula sa dilim. Akala mo ba mautakan mo ako? Malamig niyang tanong. Nagkatutok ang baril. Humakbang si Isabela sa harap ng kanyang ama. Kung may papatayin ka, sabi niya. Ako na lang. Napatawa si Victor. Hindi mo pa rin naiintindihan, sagot niya. Mas masakit kapag nabubuhay ang konsensya. Yan pagbagsak ng kapangyarihan. Sa sandaling iyon, dumating ang mga otoridad. International warrants. Media. Ebidensya. Lahat ay sabay-sabay. Si Victor Ledesma ay dinakip. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa sarili niyang mata. Yan muling pagkakasama. Ligtas na nailabas si Daniel. Sa loob ng ambulansya, magkahawak ang kamay ng mag-ama. Pasensya na, sabi ni Daniel. Kung naging mahirap ang lahat. Umiling si Isabela.
Hindi ka na mawawala, sagot niya. Kahit ano pa ang mangyari. Part 4 Ending, Emotional Cliffhanger. Ngunit habang umaandar ang ambulansya, muling nagtanong si Daniel. Handa ka bang harapin ang mundo kapag nalaman nila ang buong katotohanan? Dahil ang laban. Tahimik ang loob ng ambulansya. Tanging tunog ng sirena at mahinang paghinga ni Daniel Monteverde ang maririnig. Nakahawak pa rin si Isabela sa kamay ng kanyang ama, parang natatakot na baka muli itong mawala kapag binitawan niya. Sa labas ng bintana, dumadaan ang mga ilaw ng lungsod, mga ilaw na minsang simbolo ng tagumpay para kay Isabela, ngunit ngayon ay tila mga paalala ng lahat ng sakripisyong dinaanan nila. Isabela, mahina ngunit malinaw na sabi ni Daniel. Salamat hindi mo ako iniwan. Napapikit si Isabela at tuluyang pumatak ang kanyang luha. Hindi na kita iiwan pa, sagot niya. Hindi na. Yan huhuling paggising. Ilang oras ang lumipas, nasa isang pribadong silid sa ospital si Daniel. Stable na ang kondisyon niya, ngunit kailangan pa ng mahabang gamutan. Nakatayo si Isabela sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang lalaking minsang naging haligi ng kanyang buhay, at minsang nawala dahil pinili ang tama kaysa sa sarili. Doon niya tuluyang naunawaan. Hindi lahat ng bayani ay may palakpak. Ang iba, nabubuhay sa dilim. Yan mundo Jessie nagising. Habang nagpapagaling si Daniel, sumabog naman ang balita sa buong bansa at maging sa international media. Mga headline. Bilyonaryang sihi nilantad ang dekadang korupsyon. Powerful tycoon Victor Ledesma arestado. Whistleblower engineer lumutang matapos ang 1-0 taon. Nagkaroon ng investigasyon. May mga dinakip. May mga nagbitiw. May mga kumpanyang nagsara. Ang sistemang matagal ng bulok ay unti-unting nabubunyag. Yan paglilitis. Dumating ang araw ng paglilitis. Sa loob ng korte, magkatabi sina Isabela at Daniel. Sa kabilang panig, si Victor Ledesma, wala na ang dating tikas, wala na ang kapangyarihang minsang gumalaw sa mundo. Tumayo si Daniel upang magbigay ng testimonya. Sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, nagsalita siya hindi bilang takas, kundi bilang isang taong handang harapin ang katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit ako nawala, sabi niya. Hindi ako tumakbo dahil sa takot. Tumakbo ako dahil ayokong may mamatay. Tahimik ang buong korte. Isang anak Gisle nakikinig. Habang nagsasalita ang kanyang ama, si Isabela ay umiiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paggalang. Sa wakas, nakita niya ang buong larawan, ang lalaking pinili ang konsensya, kaysa sa komportableng buhay. Ay naguhatol. Matapos ang mahabang paglilitis, ibinaba ang desisyon. Guilty. Si Victor Ledesma at ang kanyang mga kasabwat ay nahatulan ng mahabang pagkakakulong. Nakumpiska ang mga iligal na ari-arian. Isinara ang mga delikadong proyekto. Sa labas ng korte, nagtipon ang media. Yungas Monteverde, tanong ng isang reporter. Ano ang pakiramdam na talunin ang isang makapangyarihang sistema? Tahimik muna si Isabela bago sumagot. Hindi ito tungkol sa panalo, sabi niya. Isa itong paalala na ang katotohanan laging may halaga. Isang bagong simula. Lumipas ang mga buwan. Si Daniel ay unti-unting gumaling. Hindi na siya ang pulubing nakita sa kalsada, ngunit hindi rin siya bumalik sa dati niyang buhay. Sa halip, tumira siya sa isang simpleng bahay, malapit sa dagat. Isang tahimik na buhay. Madalas siyang bisitahin ni Isabela. Minsan, magkasama silang nagkakape, nagkukwentuhan ng mga bagay na hindi na nila nagawa noon. Hindi ko kailangan ng malaking bahay, sabi ni Daniel isang araw. Ang mahalaga kasama kita. Umiti si Isabela. Yan ang desisyon ng isang bilyonarya. Isang umaga, nagulat ang buong business world. Nagbitiw si Isabela Monteverde bilang CEO ng Monteverde Global Holdings. Sa isang public statement, sinabi niya, hindi ko iiwan ang negosyo. Ngunit babaguhin ko ang direksyon nito. Ginamit niya ang malaking bahagi ng kanyang yaman upang suportahan ang whistleblowers. Magtayo ng safe housing para sa mga biktima ng korupsyon. Pondohan ang mga proyektong may tunay na malasakit sa tao. Yan pinakakamahirap desisyon.
Isang gabi, magkasama silang mag-ama sa tabing dagat. Tahimik ang alon. Maliwanag ang buwan. Tanong ni Isabela. Kung babalik ang panahon, gagawin mo pa rin ba ang ginawa mo? Matagal na nag-isip si Daniel. Sagot niya. Kahit alam kong mawawala ka sa akin ng matagal. Tumango si Isabela. Kung ganoon, sabi niya. Wala na akong galit. At sa wakas, pinatawad niya ang ama niya. Iyan gitunay del yaman. Lumipas ang 1 taon. Hindi na madalas makita si Isabela sa cover ng business magazines. Ngunit madalas siyang makita sa mga komunidad, nakikipag-usap, nakikinig, tumutulong. Isang araw, tinanong siya ng isang batang babae. Ate, mayaman ka po ba? Umiti si Isabela at tumingin sa malayo, kung saan nakaupo ang kanyang ama. Sagot niya. Pero hindi dahil sa pera. Lain mensahe. Ang kwento ni Isabela at Daniel Monteverde ay kumalat sa buong mundo. Isang paalala na ang yaman ay maaaring mawala. Ang kapangyarihan ay pansamantala. Ngunit ang konsensya at pamilya ay panghabang buhay. Final scene. Isang umaga, naglalakad si Daniel sa kalsada, sa parehong lugar kung saan siya minsang namalimos. Ngunit ngayon, hindi na siya humihingi. May hawak siyang maliit na karatula. May pag-asa pa. Sa kabilang side ng kalsada, nakatingin si Isabela. Hindi na bilyonarya. Hindi na siye. Isang anak lang na muling natagpuan ang ama.